Ano ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay isang maingat, sistematiko at objetibong proseso ng pangangalap, pagsusuri at pagbibigay kahulugan sa mga impormasyon upang masagot ang isang tanong, malutas ang isang suliranin o makadiskubre ng bagong kaalaman. Dumako naman tayo sa mga katangian ng mabuting pananaliksik. Una rito ang objetibo, sistematiko, napapanahon, masusing sinusuri, orihinal, mapanuri, tiyakan o tiyakin, maayos na naitatala, maasahan at wasto, at ang huli ay malinaw at maigsing ang presentasyon. Isa sa mga katangian ng mabuting pananaliksik ay ang objetibo. Ang pananaliksik ay dapat walang kinikilingan. Nakabase ito sa katotohanan at ebidensya, hindi sa sariling opinyon o emosyon ng mananaliksik. Ang mabuting pananaliksik ay dapat walang pinapanigan kundi ang pawang katotohanan lamang. Ang nilalaman nito ay dapat makatotohanan at mapagkakatiwalaan. Para malaman kung ang impormasyon na nilalaman nito ay mapagkakatiwalaan, dapat lamang na ang nilalaman nito ay referensya galing sa mga bagay na kagaya ng dyaryo, balita at talambuhay. Kasama din sa mga katangian na mabuting pananaliksik ang pagiging sistematiko. May malinaw na hakbang at proseso mula sa pagpaplano, pangangalap ng datos, pagsusuri, at pagbibigay ng konklusyon. Lahat ay ginagawa ng sunod-sunod at may kaayusan. Ang mabuting pananaliksik ay dapat na tama ang pagkakasunod-sunod ng proseso. Halimbawa na lamang nito ay ang pangangalap ng datos at konklusyon. Kung sa pananaliksik ay mauna ang konklusyon bago ang pangangalap ng datos, masasabi na ang pananaliksik ay hindi mapagkakatiwalaan sapagkat ang konklusyon ay palaging ginagawa pang tapos. Hindi ito maaaring mabuo kung walang nakukuha na datos. So, magandang umaga. Ako naman ngayon na mag-uulat ng napapanahon. So, ito ay gumagamit ng pinakabagong impormasyon upang matiyak na may kabuluhan pang datos sa kasalukuyan. So, ang example nito is, hindi tayo pwedeng kumuha sa nakaiba pang pananaliksik or ibang thesis kasi hindi na siya napapanahon or hindi na siya relevant sa ating topic. Kailangan natin ng pinakabagong impormasyon para naman mas relevant sa atin. Ang kasunod naman ay masusing sinusuri. So, hindi natin basta tinatanggap ang datos, pinag-aaralan, pinagbubuklod at sinusuri upang makita kung aling impormasyon ang totoo, mahalaga at kapakipakinabang. So, dito naman, di natin kailangan maghata or kumuha ng kung anumang bagay na wala sa tunay na buhay. Di din natin kailangan gumawa ng fake news para lang matapos ang ating pananaliksik. Orihinal o original. Ang pananaliksik ay dapat may sariling ambag sa larangan na pinili. Hindi dapat kinopya lamang mula sa ibang akda. Halimbawa, kung gagawa ka ng pananaliksik tungkol sa epekto ng teknolohiya sa pagkatuto, hindi sapat na ulitin mo lang ang mga datos mula sa naunang pag-aaral. Dapat ay may bago kang pamamaraan ng pagngalap ng datos, bagong perspektibo o bagong konteksto ng tatalakayin. Kasunod, mapanuri analytical. Gumagamit ng lohikal na pag-iisip sa pagsusuri ng impormasyon. Pinapansin ang mga pattern, connection at kahulugan sa mga datos. Ang isang mapanuring pananaliksik ay hindi nagpapadala sa mga palagay o haka-haka kundi batay sa konkretong ebidensya. Halimbawa, sa isang pag-aaral tungkol sa epekto ng social media sa mental health, hindi lang basta inilalahad ang mga sagot mula sa survey, kundi sinusuri kung paano nagkakaiba ang epekto batay sa edad, kasarian o antas ng paggamit ng social media. Tiyakan o focus. Ang pananaliksik ay may malinaw na layunin at tiyak na paksa. Hindi malabo o malawak ang saklaw. Ibig sabihin, ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa isang partikular at tiyak na paksang tatalakayin.
Malinaw ang nais makamit at hindi magulong talakayin. Maayos na naitala o well-documented. Lahat ng impormasyon, ideya at sanggunian ay maayos na itinatala upang mapatunayan ang pinanggalingan ng bawat datos. Ibig sabihin, maayos din na naitatala ang pananaliksik upang mas maging kapanipaniwala ang mga impormasyon na nakapaloob dito. At magkaroon din ng basehan ng mga mambabasa kung saan nanggaling ang mga impormasyon na narito. Maasahan at pwesto. Ang datos ay nakalap mula sa mga maaasahang pinagkukunan at ang mga metodo ay ginamit ng tama upang maiwasan ang bias at error. Ang pagsusuri ay maingat at detalyado. Ang pahayag na maaasahan at wasto ay tumutukoy sa kalidad ng datos at mga metodo na ginamit sa mga pananaliksik o pag-aaral. Ito ay nangangahulugan na ang mga datos ay: una, nakalap mula sa mga maaasahang pinagkukunan. Ang datos ay galing sa mga pinagkukunan na kilala sa kanilang kredibilidad at katumpakan, tulad ng mga akademikong journal, mga libro na may mga mabuting reputasyon, o mga opisyal na estadistika. Halimbawa, sa isang pag-aaral tungkol sa epekto ng klima sa agrikultura, ang datos ay maaaring makalap mula sa mga publikasyon ng Department of Agriculture o mga universidad na may mga eksperto sa larangan at ng agham, pangklima at pang-agrikultura. Pangalawa, ginamit ng tama upang maiwasan ang bias at error. Ang mga metodo na ginamit sa pagkalap at pagsusuri ng datos ay wasto at sistematiko upang maiwasan ang mga pagkakamali at pagkiling o bias. Halimbawa, sa isang survey tungkol sa opinyon ng publiko sa isang issue, hindi nakakalito at hindi nakaka-impluwensya sa mga sagot ng mga respondent. Ang mga metodo ng estadistika na ginamit sa pagsusuri ng datos ay dapat na angkop sa disenyo ng survey at sa uri ng datos na nakalap. Pangatlo, ang pagsusuri ay maingat at detalyado. Ang pagsusuri ng datos ay ginagawa ng may pag-iingat at detalye upang masiguro na ang mga konklusyon ay makatwiran at suportado ng datos. Halimbawa, sa isang pag-aaral tungkol sa epekto ng isang bagong gamot, ang mga resulta ng clinical na pagsubok ay susuriin ng detalyado upang matukoy kung ang gamot ay epektibo at ligtas para sa mga pasyente. Ang mga estadistika ng metodo ay gagamitin upang masuri kung ang mga resulta ay dahil sa pagkakataon o sa tunay na epekto ng gamot. Sa ganitong paraan, ang datos at mga metodo ng ginamit ay maaasahan at wasto, na nagriresulta sa mga konklusyon na mapagkakatiwalaan at makatwiran. Malinaw at maiksi ang presentasyon. Ang mga resulta at konklusyon ay madaling na ipapahayag ng malinaw at naiintindihan kahit ng mga taong hindi eksperto sa larangang ito. So, ibig sabihin lamang niyan, kapag tayo gagawa ng isang pananaliksik, ang mga konklusyon at resulta ng ating gagawing pananaliksik ay dapat na malinaw at madaling nauunawaan ng mga taong mambabasa. Dahil sa ganon, kahit na ang mga taong hindi marunong sa ganitong larangan ay madali itong mauunawaan. Halimbawa, kapag gumawa tayo ng isang pananaliksik at wala itong malinaw na resulta at mga konklusyon, hindi ito madaling maunawaan ng mga taong mambabasa at ng mga taong titingin sa ating pananaliksik. Kaya, dapat ang isa sa katangian ng na isang mabuting pananaliksik ay ang malinaw at maiksing presentasyon. Dahil kapag meron tayong malinaw at maiksing presentasyon, ay madali nating maipapahayag ang ating pananaliksik sa ating mga mambabasa. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang maaaring pagkunan ng impormasyon sa paggawa ng pananaliksik. Narito ang aklat, dyaryo, at magasin, internet, panayam, dokumento at opisyal na record, obserbasyon, at ang huli ay ang sariling karanasan at refleksyon.
Iba't ibang maaari mapagkunan sa paggawa ng pananaliksik tulad ng aklat. Isa sa mga pangunahing sangguniang karaniwang may malalim at komprehensibong paliwanag sa mga paksa. Mula ito sa mga eksperto at dumaan sa masusing pagsusuri. Ang aklat ay nung hindi pa uso ang internet, dito unang kumukuha ng mga impormasyon upang magamit sa pananaliksik. Ito rin ang pangunahing ginagamit sa pag-aaral upang sa ganun ay makakuha ng mga impormasyon at mapag-aaralan sa mga paksa na nilalaman nito. Dagdag pa rito, ang aklat ay mainam na gamitin sapagkat tama ang mga impormasyon na nilalaman sa mga paksang nandito. Dyaryo at magazine, isang uri ng papel na kung saan pinagkukunan ng impormasyon ng mga tao patungkol sa pag-uusap sa ating lipunan. At bago pa man dumating ang teknolohiya o ang mga social media, ito ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon upang malaman natin kung ano ang nangyayari sa ating bansa o sa isang society. Internet, malawak na pinagkukunan ng impormasyon. Dapat lamang tiyakin na ang mga website ay mapagkakatiwalaan. Iwasan ang mga peking balita at blog na walang kredibilidad. Halimbawa nito'y newspaper o magazine, pero dapat piling-pili ang mga impormasyon. Dagdag lamang sa inuulat ni Ginoong Villapanye, ang internet ay isa tong malawak na pinagkukunan ng impormasyon na madaling ma-access. Dito maaaring makahanap ng mga artikulo, datos at iba pang sanggunian na makakatulong sa pananaliksik. Panayam o interview, pakipag-usap sa mga taong may alam o may karanasan sa paksa ng pananaliksik. Maaring isagawa ng personal sa telepono o online. Dagdag pa rito sa panayam o interview sa Ingles. Ito ay pakikipag-usap sa mga taong may kaalaman o karanasan sa paksang pinagsasaliksikan. Layunin nitong makakuha ng tunay at direktang impormasyon mula sa mga eksperto o taong may kaugnayan sa paksa. Dokumento at opisyal na record. Ang mga dokumento at opisyal na record ay mahalagang pinagkukunan ng impormasyon sa pananaliksik, lalo na sa mga paksang legal, historical o kriminal. Nagbibigay ang mga ito ng direktang ebidensya at impormasyon na maaaring gamitin upang suportahan ang mga argumento at konklusyon ng pananaliksik. Meron tayong mga halimbawa nito. Narito ang batas, census, police reports, case study, mga artikulo ng journal, at mga talaan ng pamahalaan. Narito rin ang mga dokumento ng simbahan, mga mapa at larawan. Ang paggamit ng mga dokumento at opisyal na record ay nagbibigay ng kriminalidad at katumpakan sa pananaliksik. Magandang araw. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang obserbasyon. Obserbasyon or observation sa English. Pagmamasid sa isang sitwasyon, kilos o gawain. Mahalaga ito sa mga kwalitatibong pananaliksik kung saan gusto nating makita ang aktwal na kilos ng mga tao. Obserbasyon or observation. Ang obserbasyon ay isang paraan ng paglaganap ng datos sa pamamagitan ng pagmamasid, aktwal na sitwasyon, kilos o gawain ng mga tao. Ginagamit ito lalo na sa kwalitatibong pananaliksik, kung saan mahalaga ang malalim na pag-unawa sa ugali, damdamin at karanasan ng mga kalahok. Sa ganitong pamamaraan, hindi lang basta interview ang mga tao. Pinagmamasdan din sila sa kanilang natural na kapaligiran upang makita ang kanilang totoong kilos at reaksyon. Halimbawa ng obserbasyon. Isang mananaliksik ang nagsagawa ng pag-aaral tungkol sa pakikisalamuha ng mga bata sa isang pampublikong paaralan.
Sa halip na magtanong lamang, dumalaw siya araw-araw sa klase ng grade 1 at pinagmamasdan kung paano makipaglaro, makibahagi sa talakayan at tumugon sa mga guro ang mga bata. Ginagawa niya itong nang hindi nangingialam upang maging natural ang kilos ng mga bata. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil nakikita ang totoong gawi ng mga kalahok na maaaring hindi nabanggit sa interview at makakatulong ito para makumpleto o makumpirma ang datos mula sa iba pang pamamaraan tulad ng survey o interview. Nagbibigay ng konteksto ang mga kilos ng mga tao sa kanilang kapaligiran. Isa pang parte nito ay ang sariling karanasan at refleksyon. Maaring gamitin kung may personal na koneksyon ang mananaliksik sa paksa. Madalas itong gamitin sa mga narrative research o auto-ethnography. Isang refleksyon sa paksa ng pananaliksik. Ito ay isang paglalakbay sa aking sariling karanasan o refleksyon hingil sa paksa ng pananaliksik. Hindi ito simpleng paglalahad ng katotohanan, bagkus ay isang pagsisiyasat sa aking personal na pakikipag-ugnayan sa paksa. Kung paano nito hinubog ang aking pag-unawa at nang mag-aral ng aking natutunan. Unang bahagi ay ang paglalahad ng personal na karanasan ayon sa paksa. Karanasan na may ugnayan sa paksa, maging detalyado at magbigay ng halimbawa. Gamitin ang I sa Ingles o ako sa Tagalog bilang panghalip. Ano ang mahalagang elemento nito? Ano ang mga pattern o tema na iyong napansin? Narito ang isang halimbawa ng isang ulat ng pananaliksik na gumagamit ng personal na karanasan o refleksyon na may kaugnayan sa paksa ng epekto ng social media sa pagpapahalaga sa sarili. Panimula nito ay ang pananaliksik na ito ay nagsasalaysay ng aking personal na karanasan sa paggamit ng social media at ang epekto nito sa aking pagpapahalaga sa sarili. Susuriin ko ang tiyak na nangyari kung saan naapektuhan ng social media ang aking damdamin sa aking sarili at suriin ko ang mga salik na nagdulot nito. Sa loob ng maraming taon, aktibo akong gumagamit ng Instagram